Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang ng mga overseas Filipinos natin at mga hindi lang ho yung mga OFW natin, bagkos yung mga sumusubaybay sa atin sa Facebook page natin. Live ho tayo sa PTV4. Kumusta kayong dalawa, mga bossing? Ayos lang. Ay, okay lang, Tol Ben. Oo, may kapapasok na balita. I'm sure gusto ng ating mga kababayan ito. Nasa June 26, Okay. dineklara ho ng Malacanang na special holiday po. Bakit? Dahil sa Idil Fitir, katatapos po ng Ramadan. Ayun, Idil Fitir. Yun, Idil Fitir. Ayun. Kaya, para sa inyo yan, long weekend na naman. Malaking handaan yan. Yun. Oh, okay. Okay. Idil Fitir. Okay. Ito naman tayo. Diretso na sa Investigahan Serbisyo Publiko. Umpisa na tayo. OFW sa Saudi, daig pang kalabaw kung magtrabaho. Apat ang amo, nanakit na ang tuhod at braso. Alamin sa Kilos Pronto. Isang barangay chairman sa Navotas, inirereklamo. Nag-aalaga raw ng multo. Alamin sa Kilos Pronto. Working student, illegal na tinanggal sa trabaho. Bisor ng isang kilalang mall, inirereklamo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, buwana mano ho to, ano? Ito ho'y usapang multo. Alam niyo ho ba? Hindi ang multo na yan, as in ghost employee. Okay. Ayun. Malayo pang araw ng patay. Ay, kaya napansin ko, sabi ko, bakit patay? Hindi yan. Okay. November pa yun. Reklamong anomalya. Eksklusibong inilapit sa atin dito sa Kilos Pronto. Okay. Ito raw yung barangay chairman ng Navotas City. Nagpapasahod daw ng isang multong empleyado, ghost employee. 20 na ghost employee raw nasa payroll ng barangay Sipak Almacen sa lungsod ng Navotas. Kabilang sa listahan si Mariano Silicio Sr. bilang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Pero ang 63 anyos na si Mariano, matagal na raw hindi konektado sa barangay. Patay. Maging ang perma niya sa payroll at ang kanyang ID magkaiba. Ang masaklap, ang payroll permado ni Barangay Chairman Antonio Brainy. Abay, mapuno ng utak to. Linang. Kasama natin sa studio ngayon si alias Ricky, balot na balot. At saka para hindi siya makita, talagang buhay ng mga tipster, kinakailangan itago natin siya sa kanyang jacket. Yun. Okay. So, alias Ricky,
na nakatago sa jacket, nakakahinga ka pa ba dyan? Apa. Okay. Sigurado tayo dyan. Opo, sir. Itong iyong nalaman na kung saan maraming ghost employee dyan sa mga ito'y kabarangay na kung saan inilalantad mo sa amin. Saan mo nakuha to, bossing? Ako kasi yung taong masyadong pakialamero eh. Ososero. Ososero. Tama naman. Bilang isang taxpayer po, Okay. Tama. may pananagutan ho tayo bawat isa ho po sa atin. Di ba po? Tulad ng kanta, lahat tayo may pananagutan sa bawat isa. Sa simbahan yun. Walang sino nga nabubuhay. Apa. Yan. Tira. So, ganito po yon. Hindi ko na po maisip na bakit laging may tanong ho sa sarili ko. Bakit laging may ganito? Bakit may ganyan? Laging may Anong sagot corruption? ng sarili mo sa'yo? Kailangan pa ba na may matibay na ebidensya? Yun lagi ang sinasabi ko sa sarili ko na, Meron kang matibay na ebidensya dyan. opo sir, Ayan ay hawak-hawak mong papel. opo, Nagpapatunay sa papel na yan na merong mga ghost opo sir. employee. So, bawat sa paglalakad ko po sa Barangay Sipak, marami akong nakakausap, nasasalamuha, bawat isa ho doon. Okay. Ang lagi ko pong tinatanong, kumusta na? Okay. Nasaan ka na ngayon? Sa makatuwid, alias Ricky, ang mahalaga rito ay yung listahan na yan. Yan ba'y totoo o hindi? Mapapatunayan ko po ito. Itong hawak ko pong papel Okay, na sige. dokumento. Okay, hold on. Diyan ka muna, no? Sa linya ng telepono natin si Antonio Linang, ang chairman ng Barangay Sipak, Almacen. Sa lungsod ng Navotas. Sir, magandang hapon, Mr. Chairman. Chairman? Sino raw po kaya yun, sir? Chairman, si Ben Tulfo. Chairman, kasama, live ho tayo sa, ito ho'y sa PTV4, kasama si Erwin Tulfo at si Alex Santos. Live ho tayo. Ganon din ho, napapanood ho tayo sa Facebook page ho ng, ito ho'y Kilos Pronto. Live streaming din ho. Sir, ito ba, totoo ba itong nangyayari daw na sinasabi na marami raw kayong ghost employees dyan sa inyong barangay? Ako naman ho'y nagtatanong lamang para makumpirma ang sumbong ho nitong si alias Ricky sa atin dito. Sino pa nagre-reklamo? Si alias Ricky. Alias Ricky. Okay. Sir, ang mahalaga, sir, tanong nyo lang siguro, hindi na importante kung totoo. Ay, apa, sir. Apa, sorry, Okay. sorry. Ano ho ba? Totoo ho ba to na 29 na ghost employee raw nasa payroll ninyo sa Barangay Sipak, Almacen? Ito ba'y totoo? Lambot siya? Hindi naman, wala ho pa tayong ganyan, sir. Wala ho tayong. Okay, so wala kayong empleyado na diyan ay nagsasabing ano? Okay? Wala. Wala po. As far as I know, wala po. Ganyan. Wala, okay. At Sige, alam po, sige. yung mga sumasweldo po. Okay, na yan, sige. Tanong ni Tol Erwin. Sige. Sige. po natin yun. Chairman, magandang hapon, Mr. Chairman. Apo. Si Erwin Tulfo po ito, live tayo sa PTV4. Mr. Chairman, matanong po kita, okay. Itong si C.S. Mariano Silicios, ito ba ay nasa badak pa ngayon? Matagal na pong hindi konektado ito sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Totoo ba ito o hindi? Ay, opo, dati po namin yan, sir. Oo. Dati po namin yung Ayun. officer. Dati, ngayon. dati. Ngayon, nandyan pa rin. Baka Wala, kasama. sakit Nasa po yan, payroll pa rin, eh. Nasa payroll pa rin ba, Mr. Chairman, itong isa rito Ayun, na no? yung nakakababanggit lang ho namin? Si Mario Tatlo. Silicios. Si Silicious. Apa. Hindi ko po alam, checking ko lang, baka pwede pang silipin ko muna. Sir, ito, mawalang galang lang. Sabi mo kanina, di totoo. Pero ngayon, parang medyo nagduda na kayo. Parang, Para lang ma-confirm ka lang po. Okay. Sir. Sorry po Okay, sige. hindi ko lang Pero po hawak kasi nyo ba ngayon, sir? Kasi may listahan ho kaming hawak ho rito na kinukumpirma ho namin. Lumalabas ho na nandito. Itong pinaka-latest na to, kailan to? Titingnan lang natin dito na parang sa papel kasi... Ano, alias Ricky? Ito, alias Ricky. Kailan mo na ako alias Ricky? Last month pa lang ho. Last month, ibig sabihin, boss, ito ho'y nung May. Apa. Month of May. Apa. Noong May. Pwede ko kong chicken muna, sir, bago po ako sumagot para naman di rin ako magkamali ko. Sige. Ba nandyan po o wala? Mr. Chairman, Apo. alam niyo ho, pirmado niyo po Iyan. itong mga payroll. Hindi ba ninyo tinitignan kung sino yung pinipirma? Baka mamaya may mapadaan na Erwin Tulfo doon. Ay, pirmahan mo. kasama Barangay Alex Santos, Drug Ben Abuse Tulfo. o Ben Tulfo, Alex Santos. Nakakatakot pala Pirma to. kayo ng pirma. Alam niyo ho ba yan? Sir, makinig ka muna. Apo, Bilang sir, apo. government official,
dapat bawat pipirmihan mo, inaalam mo kung yun ay tama, yun ay kakukulong mo. Ha? Yan kagaya niyan ngayon, sasabihin mo ngayon, checkin mo, paano ngayon nakalagda na yung pirma mo dyan? Kung totoo itong dokumento at pinirmahan mo, sabit ka, Mr. Chairman. Naku, Mr. Chairman. Pirma ka ng pirma, hindi mo alam. O alam mo pala na wala na dyan si Silicious, pero sinweldohan mo pa last month. Naku. O ano pa, Okay, paano? kaya yun. Totoo, itong dokumento na hawak ko, ito yung payroll, ito yung Ito, pinipirmahan ito na. mo, Mr. Chairman. Sabit ka rito pag may Naku, pumunta sa totoo. ombudsman, Naku. yari ka rito, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Graft and corruption ang aabutin mo rito. Mr. Chairman, ako Panginoon ko. may sasabihin sa iyo. Merong isang mayor diyan sa South, kilala ko, ang pangalan niya ay Joey. Siya'y sumabit ng ganito at nasabi niya, napirmahan niya pero hindi niya kilala kung sino yung mga tingting diyan. Patay dyan. Nako, parang ganito rin 'yon. Hindi po pwede. Masisira ka rito, Mr. Chairman. Papacheck ko lang po. Sorry, Paano pag na-check mo talagang positibo? Ano mangyayari dito? Kasi hindi naman siguro gawa-gawa tong papel na to. Maliban na lamang pag gawa-gawa nitong si Ricky, hambalusin namin siya sa harap mo. Narinig mo ba, Ricky? Opo, sir. Pag ito'y sigurado, ibibitay ka namin, sasapatusin ka ng Erwin, ako sisinturunin kita. Hindi Huwag kang po. loloko-loko sa amin. Alam mo- Mr. Chairman, Oo. anong gagawin namin pag nalaman na ikay bibitayin namin? Naku, pasensya na po. Talaga sisilipin ko muna po para ma-confirm. Paano pag nakumpirmado na ito'y talagang ghost employee? Sinong sisisihin natin? Turo mo sa akin. Bulong mo lang. Tayo lang nakakaalam. Sige, dalawa lang tayo. Huwag kayo makinig kayo sa po. publiko. Ako rin ho yung may kasalanan yan. Ayun. Yan. Pagka po ganun. Pues, magsindi ka na ng kandila at magdasal ka na. Itutawid ko na lang ho yung pagkakamali ko. Titikin ko na ho muna ulit yan. Baka napirmahan ko. Kasi sige. hindi ko talaga ho Alam mo, sir, ko lang ho muna. Sir, okay lang po sa inyo. Yang pagkakamali mo, Mr. Chairman, ay hindi po ordinaryong pagkakamali, sasabihin mo sorry. Maaari kang sumabit dyan, makakasuhan ka sa ombudsman, sir. At ganito na lang, mag-ready na lang po kayo ng abogado nyo, sir, para sagutin ito sa ombudsman dahil may complainant po kami, may ebidensya po kami, hawak siya. Sasamahan ho namin siya sa DILG, doon na lang ho kayo magpaliwanag. Pero, sir, ito'y bilang galang na rin sa iyo, you are still innocent until proven guilty in the court of law. Exactly. Even though may mga dokumento, ito'y susuriin pa rin ng ombudsman. Tama. Ipinagkakalob namin ng karapatan mo, sasabihin namin sa publiko, pero maghanda-handa ka na ng abogado. Huwag kang kumuha ng abogado, Apa, sir. Okay, maraming salamat, Mr. Chairman. No? Ayun. Alias Ricky, Opo. nakakahinga ka pa ba dyan? Medyo gumagang na ho yung pakiramdam ko Okay. kasi po Okay na yan. Basta magaan, huwag ka munang gumaan. Paano pag ikaw naman nalaman ng sisinungaling? Ay, hindi ka agad, bibitayin ka namin. handa po ako sa Wala mangyayari. Kasi naglakas loob ho ako. Okay, sige na, alias Ricky. Alam na natin. Tama naman Ang yun. tabayanan na lang natin kasi hawak na namin ang dokumento mo. Ito'y pareho. Kami, tagalantad lamang, lumapit ka sa amin. Kami naman talaga, talagang ilalantad. Bihira yung mga ganun, yung Ganyan mga kababayan natin na lakas loob na isiwalat ang mga kamalian sa gobyerno. Alam mo, Tol Erwin, tsaka Lex, pag ang isang komunidad may magsasalita ng magsasabi ng totoo, hindi siya papayag kung anumang bagay nakikita niya, sinusuka niya yung kanyang mga nakikita, nilalantad niya sa publiko, nakakatulong ka bilang good citizen. Diba? Matutuwa sa iyo si Yan. Pangulong Duterte niya. Yan. O dito tayo sa ating pong Kilos Pronto update. Biyernes ngayon po at isang magandang balita na naman po ang nakarating po sa ating tanggapan. Kung matatandaan nyo, paring Erwin at paring Ben, nangyari po yung sa isa pong dating OFW na inatake po sa puso at tuluyan po siyang binawian ng buhay. At hindi po makuha ang kanyang pong bangkay dahil po sa 45,000 pesos na kailangan pong bayaran sa isa pong funeral parlor. May progreso na po dahil po sa tulong ng Kilos Pronto at ilang pong ahensya ng gobyerno. Panuorin po natin. Ay, salamat. Huwebes, 8 ng Hunyo, lumapit sa Kilos Pronto si Jocelyn Daquito upang humingi ng tulong na mailabas ang labi ng kanyang tiyahing si Nenita Candidato, dating OFW, na pumanaw dahil inatake ito sa puso. Ang problema, ang sabi po sa amin, 45,000. Kaya po napamahal dahil po sila na daw po ang
lalakad ng mga papel at saka Okay. yung mga permit. Eto ngayon, parang humihingi kayo ng tulong na Opo. para mapalabas agad dahil sa malaking Matapos kausapin si Jocelyn, kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa Arch Michael Memorial Services at direktor ng DSWD para sa kilos prontong solusyon. Sa linya natin si Maylene Mahe, may-ari ng Arch Michael Memorial Services. Actually, nakapag-down sila ng 2,000. 43 na lang, pinapababa ko pa hanggang 40 para lang matulungan natin. Abayo. Alright. Ma'am, ganito, nasa linya natin sa telepono rin si Vincent Andrew Layson. Magandang hapon, Direktor. Ay, magandang hapon din. But Okay. right now, may contract naman po tayo. Gagaranti letter na lang po natin. Ayun. Papalikin na lang po Okay. namin. Hindi po, wala pong problema. Ayun. Biyernes, 9 ng Hunyo, agad ibinigay ng DSWD ang ipinangakong guarantee letter mula kay Director Vincent Layson. Diretso na kaming pumunta sa Arch Michael Memorial Services upang ibigay ang sulat at makuha ang lahat na kinakailangan dokumento. Maging ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nagbigay din ng ayuda sa yumaong dating OFW. Sinagot nila ang cargo shipping fee ng labi ni Nenita upang maiuwi na ito sa Samar. Kinabukasan pasado alas 10 ng umaga, nailabas na ang labi ng tiyahin ni Jocelyn sa punerarya at agad itong ibiniyahe papuntang na Iya Paul Cargo. Nagpapasalamat po ako sa Kilos Pronto kay Sir Ben Tulfo, kay Sir Erwin Tulfo, kay Sir Alex Santos, sa lahat po ng staff. Nagpapasalamat po ako na yung auntie ko po mailalabas na. Medyo nakalimutan niyo yung isang kasama, manggit si Lucy, na Lucy. pinakain muna namin. Dalawa sila kumain. Oo. Kaya pala si Lucy. Binalot. Doon sa binalot, tinira din. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Bueno, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ngayong araw po ng Biyernes, dito naman tayo sa Sumbong Prom Day. Buwan ng Hunyo, balik eskwela na ang mga estudyante. Pero sa isang pampublikong paaralan sa Giwan, Zamboanga City, ibang klase ang napasukan ng mga estudyante. Babala po sa mga magulang, panooring mabuti ang reklamo ito bago ito gawin sa mga anak ninyo. Nakatayo sa bubungan ng eskwelahan, tila mga abalang-abala habang hawak ang walis tingting na tila mga alipin. Ganyan ang itsura ng mga grade school students na ito. Sa larawang ipinadala sa social media site ng Kilos Pronto, bit-bit ang mga walis, tila walang awam pinaglinis ang mga batang ito sa bubungan ng Giwan Elementary School sa Zamboanga City sa Mindanao. Delikado at talaga namang peligroso ang kinalalagyan ng mga paslit dahil isang maling akbang, siguradong sasalubungin sila ni kamatayan. Ayon sa concerned citizen na kumuha ng litrato, naalarma raw siya nang mahagip ng paningin niya ang kalagayan ng mga estudyanteng ito. Pinangangambahan niya na baka maging ang kanyang pamangkin na nag-aaral din sa naturang eskwelahan masampulan ng ganitong kalokohan. Ang masahol pa raw, alam ng mismong principal ng Giwan Elementary School na si Mr. Inocente Saavedra ang ganitong kabulastugan, pero tila nagbubulag-bulagan lamang daw siya.
Sir Inosente, ikaw kaya ang ilagay sa bubong kung hindi mangatog ang tuhod mo? Anong klaseng kokote meron ka? At naisip mong ipagawa ito sa mga inosenteng bata? Para sa issue na yan, nasa linya ng telepono si Principal Inosente Saavedra ng Giwan Elementary School sa Zamboanga. Good morning, Principal Saavedra, sir. Or good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon po, si Erwin Tulfo po ito. Kasama ko si Tolben Tulfo at Alex Santos. Live po tayo sa programang Kilos Pronto. Isa pong public service program dito po sa PTV4. Live din ho tayo sa Facebook. Mr. Inosente, sir. Yes, sir. Meron po kaming video dahil may nagpadala po na isang concerned citizen. Yung at litrato, yung mga bata na grade 4 o grade 5 yata, pinagwalis-walis mo ng bubungan ng eskwelahan ninyo. Kailan pa yun, sir? Ha? Kailan pa yun? I think ngayon, pasukan lang. Ito ho, pang PE uniform pa yata nila. Umakyat sila sa bubungan o nagwawalis-walis sila ng bubungan ng Giwan Elementary School. Mr. Saavedra. And then? Anong and then? Nasa bubong yung mga bata, Mr. Inosente. Ilan sila? At saka ako, kahit ako nagsaka. Nasa taas. So, nasa taas sila. So, pinayag, so instruction mo na umakyat sila ng bubong at magwalis. Kasi kasama ako. Kasama ka pa? Okay. Sir, listen. Yung ginawa nyo na masking kasama ka, pinagakyat mo yung mga bata doon sa bubungan para magwalis, paano na lang kung mahulog yun? Ha? Ay, hindi. May supervision yan. Ano? Hindi ko maintindihan. Ano daw? Mahina. Sir, Pakilakas lang, sir. Pakilakasan lang. Ang tanong ko, pinagwalis mo yung mga bata, ang alam ng mga magulang, pumapasok sa classroom, ang ginawa mo mga janitor, ginawa mo mga manggagawa sa eskwelahan mo, ang mga bata, na nilagay mo pa yung kanilang kaligtasan sa balag ng alanganin. Paano kung nahulog yon, Mr. Principal? Hindi. Ha? Ano? Nandoon ako, supervise. Oy, Mr. Principal, makinig ka, umayos ka ang sumagot. Nandun daw sila supervise. Alam ko na supervise. Wala naman kaming pakialam kung mahulog ka o mamatay ka riyan. Ay, mga bata, pinoprotektahan namin. Umayos ka nga sumagot. Narinig mo? Baluktot ang rason eh. Nakakapagsalita ka ba ng Chabacano? Sabi mo, conversa Chabacano? Yes, sir. Yes, sir. O ngayon, yes, sir ka na. Makinig ka. Mali yung ginawa mong pinaakyat mo sa bubungan ang mga bata. Correct. Ang trabaho nila, pumasok sa eskwela, hindi para maglagay ng bulkasil sa bubong ninyo, hindi magwalis sa bubungan ninyo. Ang pagwalis, sa ibaba, sa lupa. Yun. Di ba? Tama bang ginawa mo, pinagwalis mo sa bubungan? Bakit mo winawalis yung bubungan? Kasi maraming papel. Ganito na lang, Mr. Principal. Umamin ka na lang na mali ang ginawa mo, hindi mo na uulitin. Okay? Yun. Kasi nakikipagtalo ka pa kay Tul Erwin. Asos Mariosep ka naman. Na-supervise niya. Isinupervise mo, kahit sinupervise mo, ang aksidente hindi mo maiwasan. Correct. Pag nahulog yan, buhay na mga paslit, mga bata yan. At may mga magulang nagsabi, ayaw namin makitang anak namin. May mga nakakita ng pictures dyan, sa Facebook yan, pinadala sa amin dito sa Kilos Pronto. At nagsasabi, ayaw namin na makitang anak namin. Paakyatin ni Mr. Saavedra, ang principal ng Giwan Elementary School, baka gawin din nila sa anak namin. So ngayon, tigilan mo na to, okay? Okay, sir, okay. Nino ko po. Pero pilosopo ka pa okay. Okayhin mo yung mukha mong hinayupak ka, ha? Pendeho kayo usted, ha? Oo. Chinga boy, ha?
Alam mo, Kere ba itong matayo contigo? Numaya lang. Noko. Okay. Pastilan, Pero hindi binuang, dapat ano yun, ha? kulang ka siguro. Kailangan Hoy, ipaabot. makinig ka sa akin, ha? Mali yung ginawa mo. Ngayon para ka pang pilosopa. Okay lang, okay. Okayhin ko yung mukha mo, ha? Kumali, halika rito. Papaluin ko yung bunga mo, eh. Pero dapat ipaabot natin sa DepEd yan, ha? Ay, yan na nga. Hindi dapat makalusot yung Hindi ganun. dapat, tol. Ay, bahala ng DepEd dyan. I-relieve na yung buwang na yan. Okay lang, okay. Anong okay? Padala sa Marawi yan. Yan, doon ka mag-principal. Mga anak na maoke. Doon. Para tagain ka sa ulo pag inutusan mo magwalis sa bubong. Layas! Mali ang rason talaga nung principal. Paano naging principal yun? Ewan ko. Kabron! Oh, yan. Okay, cambio tayo. Okay. Dito, sa tiyak na makapagpapalamig po ng ulo ng dalawa kong kasama dito. Okay. Ito, baka gusto nyo pong humabol pa sa huling hirit na trip. Bakit hindi nyo subukan po mag-explore sa lalawigan po ng Antique? Antique naman. Panoorin po natin ito. Probinsya ng Antique, ang islang kukumpleto sa ating Panay Escapade. Isa sa mga pinakasikat na puntahan dito ang Malumpati Cold Spring. Pinaniniwala ang therapeutic ang tubig nito, kaya naman maraming mga bakasyonista ang naliligo rito. The water is cold, no, because I myself nakalangoy na doon. Walang smell talaga yung water doon. It's really fresh. Meron ding diving board dito kung saan pwedeng mag-dive ng paulit-ulit. Kung extreme water adventure naman ang hanap nyo, go water tubing sa Bugang River. Tubing is a water activity that's similar to river rafting. Pero kaysa inflatable raft, interior tire tubes ang sinasakyan at pinapaanod sa ilog. At kung bitin pa kayo sa Water Wonders of Antique, cool down sa Naranjo Water Park. Pwede silang maligo dito, pwede silang kumain, may food kami, may accommodation din kami dito for overnight, so may air-conditioned rooms, may camping tent din kami. Pero kung gusto nyong magpahinga with an astounding vista, book your reservations at Tinigbas Paradise View. Be amazed by the panoramic skyline and take your sweetest memory of the island, perfect background sa selfies at roofies nyo. Beautiful mornings are best spent in Antique. Explore the stunning Mararison in Colasi and enjoy the simple pleasures of island life. We're going to Mararison! Highlight dito ang 100-meter stretch sandbar na pinangalang Kawit dahil na rin sa hugis nito. At para kumpletuhin ang inyong Mararison experience, go trekking in Mount Lantawan and have a breathtaking 360-degree view of the island. Sa Mararison Island, you can see also Malabatanes na scenery kasi babundukin siya. So you feel like you're in Batanes but still you're in Antique. Pero hindi rito natatapos ang ating Mararison immersion. Dahil after a strenuous activity sa dagat at bundok, marerelax ka naman sa malaanghel na tinig ng Mararison Children's Choir. Time to fill your tummy with authentic Antiqueños cuisine at Marietas Resto. Tikman ang kanilang mga bestseller chicken dishes tulad ng native chicken adobo at inubarang manok o coconut simmered native chicken. Must try din ang flavorful batuan sa pata. Sa halagang 140 pesos, pwede nyo na rin ma-enjoy ang kanilang boneless bangus tinapa. Game ba kayo sa comfort Filipino food cooked the Antiqueño way? Try Dandanzoy's own version of batchoy served in a buko shell. And just as the day is about to end, after the tiring water activities, time to relax in Antique's iconic life-size Kawa Spa.
And to make it more soothing, they infuse different flavors and aroma on the hot bath for a total spa experience. Makaligo ka dyan sa milk, coffee, red wine, different choices of na pampaligo na kung anong gusto ng tourist. A great way to cool down after a series of fun-filled activities. Let's savor the last days of summer in Panay. Unveil the secret wonders of alluring Antique at suyuri ng enchanting forest of Sibalom para hanapin ang pinakamalaking species ng bulaklak sa buong bansa. As iTravel Pinas takes you to the province where the mountain meets the sea, Antique. Ngayong linggo, alas 7 ng gabi sa iTravel Pinas. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, balik ho tayo sa Kilos Pronto. Sumbong OFW naman tayo mga boss. Domestic helper sa Tarut, Saudi Arabia. 4 na magkakaibang amo ng pinagsisilbihan. Pinaglilinis raw siya ng moske. Nananakit na ang kanya mga kamay, braso at tuhod sa kakatrabaho. Pero ang kanyang sweldo hindi naman daw dinadagdagan. Ito, sa diretsong telepono, kausapin natin si Marilyn Opinia. Marilyn, kumusta ka na? Okay lang po. Okay ka ba dyan? Ba't naiiyak ka? Anong problema natin dyan? Anong nangyayari ngayon sa iyo? Kasi po, yun po yung nireklamo ko po yung lagi po ako dinadala sa bahay po ng nanay niya. Tapos po sa simbahan po, pinapalinis po ako. Tapos 2 po yung amo ko dito, taas at baba. Ang una po sabi ng agency ko, isa lang talaga po ang nakalagay sa kontrata. Pagdating ko po dito, ang sabi, 2 po sila. Nakalagay doon sa kontrata. Tapos no, 1 week ko pong hindi nililinisan yun sa taas. Nung pagkalitan ng 1 week, kinausap ulit ako ng amo ko na kailangan linisan mong taas kasi hati kami sa bayad na yun, sa binayad namin sa'yo. Eh sabi ko, tinawagan uli yung agency ko dito sa Damam. Ang sabi na, kinausap ako. Sabi niya sa akin, sige, kakausapin ko yung amo mo na 1,000 sa taas, 1,000 sa baba para linisan mo rin ang taas. O di pumayag po ako kasi dagdag eh. Di ba po? Dagdag. Okay. Ngayon, nagdagdag po. Hindi, nung nakalipat yung isang buwan, hindi po ako sinahuran. Ganun pa rin po. 1,515 po sa sahod ko. Tapos, pagka, dinadala po ako sa bahay ng kapatid niya, sa nanay niya. Paikot-ikot ka sa 4 na amo? Opo. Okay, ngayon, ganito na lang, okay, diyan ka muna, kumusta naman yung mga kamay mo, braso mo, tuhod mo, sa kakatrabaho mo, nananakit na ba yan? Nanginginig po, minsan nakakaano. Pasmado ka na dyan, okay. Ganito. Okay, Marilyn, sandali kakausapin natin, ito si Hazel de la Cruz ng Z Career Edge Incorporated, hinggil sa issue nito. At ang kanilang pahayag, ito. Ganito yan, sir. Actually, yung si Marilyn Opeña, magto 2 years na yan. So, the last time na nagka-problema po siya sa employer niya, naayos naman namin. Ngayon, no, isang araw lang po nagpunta dito yung anak niya. So, doon ang namin nalaman ulit yung problema niya. And then, actually po kahapon, napalab na namin sa agency doon sa Saudi. Ngayon, hindi naman po kasi basta-basta ma-action na niyan kasi Ramadan po doon. Siyempre po, kailangan pa namin makipag-communicate doon sa employer.
Alright, narinig mo dyan, Marilyn? Marilyn? Narinig mo yung sinabi ng na parang maraming mga sat-sat na tsaka lang daw nila nalaman at Ramadan ngayon. Totoo ba to na talaga nakakausap mo sila dyan? Ngayon na lang po kasi pag nagme-message po ako sa WhatsApp, hindi po ako nasasagot niya. Ngayon na lang po nung pumunta po yung anak ko at yung kapatid ko. Okay. So ngayon nakausap mo na, nangako naman sila. Nangako po sila, gagawa po sila ng action. Kasi sige, ganito, no? Amo po. Okay, ganito. Gagawa natin ng action. Kasi alam ko na alam na ng problema. Sa kabilang linya natin naman, dito si Miss Josephine Tobie, Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am, magandang hapon po. Hello. Ma'am, yes. Okay. Ito hong isang OFW natin, nakausap na hong kanyang agency at nangako naman daw, kaya lang kami binabantayan ho namin, nananakit na raw hong kanyang mga kamay, braso at nanginginig ho yung kanyang tuhod, na pasmado na ho 4 na amo hong tinagtatrabahoan ito. Para sa akin ho ma'am, para maobliga ho talaga natin, ano hong aksyon na magagawa ho natin, tulad ng sinasabi nyo, talagang dapat tinututukan yung agency. Oo. Hindi ko nga narinig yung sinasabi ng agency parang sinabi lang, ngayon lang daw nila nalaman at yung gagawin daw lang ng paraan kasi Ramadan daw. Alam ko naman ma'am, the usual reasoning. From our end, ano ho magagawa natin ma'am? We will check on the agency, itong Philippine agency, recruitment agency na nagde-deny yata, di ba? I-verify natin yan kasi di maganda yata yung sinasabi nitong worker at kung hindi siya inaasikaso. Ipapatawag din natin yung ating welfare officer para i-check yung kanyang sitwasyon. Okay. Kaya nga ma'am, ako'y naniniwala na kinakailangan yung mga placement agency overseas. Dapat talaga nasa ilalim na ng dole. Dole na. Kasi kung ganito para malinis na ho natin yung mga tiwaling agency. Hindi ko lang masabi itong agency na ho to kung nagdadahilan, pero nangako naman daw ho sila ma'am. Babantayan na lang ho natin ma'am. Di mabuti. Alamin natin yan sa Monday kung meron na silang nagawang aksyon. Okay. Marilyn, narinig mo Marilyn? Okay, gawa natin ang paraan. Nakaabot ng sumbong mo sa Kilos Pronto. Tutulungan ka namin ni Alex Santos, si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, at naririnig tayo sa buong bansa. Nasa PTV4, kaya obligado kaming tumulong sa gobyerno na yan, ha? Okay po, maraming po salamat. Walang anuman. Ma'am Josephine, thank you rin, ha? Thank you din po. Sa ulitin. Okay po, welcome. Thanks. Samantala, Tolben, paring Alex, kasama naman natin sa studio ngayon, si Jason Dichoso, working student at promodizer sa isang sikat na mall sa Calamba. Illegal daw siyang tinanggal ng kanyang bisor sa trabaho. Giit ng bisor naman, illegal kasi na nagkikipag-transaction daw ang promodizer sa labas ng kanilang store section. Dahil nakita siyang nagkikipag-usap sa isang customer noong May 25 sa tapat ng isa pang tindahan. Pero paliwanag naman ni Jason, kinuha lang daw niya ang cellphone number ng customer na nagtatanong ng discount sa kanilang tindang mga appliance. Ano problema ron? Yun na nga Bigla na lamang daw siyang pinatawag ng supervisor at pinasurrender ang kanyang ID. Problema ngayon ni Jason kung paano matutustusan ang kanyang pag-aaral, kanyang allowance, at pantulong na rin Tolben sa kanyang pamilya. Seloso yung niya, bisor niya. But anyway, nasa aming tanggapan ngayon, Sino mo to? Ano ba ito? Talon-talon. Parang tipak ni Jason ito. Tuwan-tuwa itong mga tao mo sa paakyat baba. Gusto gaganon-ganon yung ulo ko. Hindi ako yung pusa na gumaganon-ganon. Gumaganon-ganon sa kotse. Anyway, Jason, magandang hapon sa iyo. Mayang hapon, Sir Erwin. Bisaya ka? Bisaya pala ito. So, tinanggal ka sa trabaho ng bisor. Opo. Ang reason lang, lilinawin lang natin, dahil nakita ka ng bisor mo, may kausap na customer sa ibang tindahan. Opo. Okay. Opo. Sandali lang ha. Kausapin na natin siguro itong Asia Pro Cooperative Agency. Nasa linya si Miss Rachel Tadeo, ang Area Coordinator ng Naturang Ahensya. Magandang hapon, Miss Rachel. Miss Rachel? Hello? Yeah, Miss Rachel, good afternoon. Good afternoon po. Oo, narito ngayon si Jason. Jason, dati po ang promodizer po dyan sa mall sa may Calamba.
Yes, sir. Yes, sir. Alright, tinanggal siya ng bisor dahil nakita lang ng bisor na may kausap siyang customer sa isa pang tindahan, sa harap ng tindahan na nagkataon lang siguro. Ang sabi po ni Jason Dichoso, humingi yung customer ng telephone number niya para magtanong ng mga discount sa mga darating na discount sa kanilang tindahan. Okay po. It's very unfortunate, nakita ni bisor ng mall, pinatanggal ito ngayong si Ginoong Jason Dichoso. Tama po ba yun, ma'am? Well, i-check po namin kasi wala naman po kami na-receive na i-report. So, i-check po namin yan, istigahan po natin. If ever po na mag-report na lang po siya sa office namin. Ayun. Nag-report ka na ba sa office nila? Para maayos. Pagka po kasi nag-report po ko, yun na po yun, tanggal na po ako noon. Ganun ba yun? Kasi pinasurrender po yung ID ko kagabi. Ma'am, pinasurrender na raw yung ID niya ni Michelle Juanilas, ma'am eh. I mean, parang wala namang due process ho nangyari doon. Ano ho ba yun? Nakita lang na kausap, may kausap siya na isang customer doon sa isang tindahan, sa labas ng tindahan. Sinasabi niya, nagtatanong daw ng telephone number, ng number niya para magtanong ng mga discount, matawagan siya, makontak siya dahil suki nga. Tapos kininga na ng ID. Ma'am, paano ho ito? Sige sir, i-check po namin, itistagahan po namin about dun sa nangyari kasi wala po kami na-receive na in-report. Report na lang po muna siya sa office, mag-uusap kami kung ano talaga yung nangyari. And then, if ever naman po na hindi siya makabalik yan, bibigyan na lang po namin siya ng ibang assignment. Ayun. Tama. Ibang assignment, the same mall. Ganun ba yun? I mean, the same company. Opo, any qualification niya po, hanapan na lang po namin siya. Okay. Ma'am, ako'y makikiusap lang dahil estudyante ho to, kawawa naman. Gusto ipagpatuloy yung pag-aaral. Yes. Ako naman ho doon sa supervisor ng mall, ang kanyang ginawa ho, based on suspicion. Yun. Based on doubts, papakipag-usap na wala naman talagang malinaw na batayan kung bakit kinuha agad yung ID. Protektahan nyo ho yung tauhan ho ninyo. Right? Opo. Ako'y naaawa lang ho, siguro naman kahit na kayo Sige, sir. pag gano'n nakakaawa ho talaga. Opo, kami na po ang bahala sa kanya. Sige ma'am, ha? Okay po. May gusto yan sabihin si Jason. Kasi po, pag ililipat po nila ako ng ibang department po, paano naman po yung schedule ko po? Kasi po yung inaalala ko po doon. Alam mo, kasi Jason, malalayo po ako doon sa ano. Ganito, may mga hamon ako minsan, nangyayari, Pero kuminsan, backdoor to an opportunity yan. Ang ibig kong sabihin dito, posibleng mangyari yun. Kasi ang pag-aaral mo, working student, depende ron sa iyong pinagtatrabahuan. Ngayon, kung nagbabago to, magkasakripisyo ka nga rito. Pagdasal na lang natin ay kay mababalik. Kung hindi, anong gagawin mo? Mapipilitan ka munang siyempre, kukuha ka muna ng tuition. And I think, Dolben, yung kausap natin, yun ang agency niya. Pwede mo alam nila na nag-aaral kayo. It's just a matter of telling them na, ma'am, sir, ako po'y may ganito po schedule ko. Pwede po bang humingi ako ng schedule, ma'am, na ganitong oras para hindi po conflict sa pag-aaral ko? Siguro naman, wala namang masamang tao na hindi ka papayagang mag-aral. So, dito po nila ako i-assign sa Manila noon, sir. Saan ka ba nag-aaral? Kalamba, Laguna po. Kapit-bahay lang yung SM. Hindi. Wala namang ibang SM sa Laguna. Marami pa naman Santa Rosa, Laguna, SM. Nakakapunta ako doon, noy. Nakakapunta ako San Pedro, Laguna, SM. Layo yun, sir. Ha? Layo. Layo kayo? Sa himuon na ito, darambay. Alang, magkuha na lang kita, mga G na lang siguro ta. Sir, ang ano ko lang, sir. Makiusap ka na lang, siguro, Jason. Linawin lang nila yung bakit ako tinanggal. Kasi wala naman transaction na nangyari. Kaya nga, nasabi nga nga ni Tolben na haka-haka, suspetsa lang, kaya nga pag-iimbestigahan. Malay mo, baka ma-reinstate ka, may babalik ka rin doon, na maayos naman ang agency mo. Okay? Di ba? Apo. Magdasal ka rin. Huwag ka mag-alala. Ano bang kursong kinukuha mo yan? HRM po. HRM? Okay. The fish are eating. So should you, anak.
Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, mga tool. Sa inyong tatay. kasama, mga tatay dyan. Mga tatay sa buong Pilipinas. Sige, bumati ka na dun sa mga Happy tatay na Father's Day. kapareho mong ulirang ama, Erwin. Yeah, yeah. Okay. Ay, happy birthday ha. Happy Father's Day sa inyong lahat. Ikaw naman, the boy next door, the father next door. Sa lahat ng mga tatay na solo parent. Oo. Oy, happy Father's Day. Day off natin sa Sunday, ha? Huwag kayong kumuha ng trabaho. Mag-relax tayo. Okay. At saka mga misis, pagpahingahin nyo naman si Mister sa linggo, yung mga pinaglalaban nyo lagi. Yung, oy, Temia, bilabahan mo na yung mga damit natin. I-relax na, Father's Day sa linggo. Yung mga tatay na salawahan dyan, umayos na kayo. Ito yung araw na medyo mag-makeup na kayo. Okay? May kilala ko dyan, si Cesar. Hindi naman siya pwede maging ano. Tsaka marami pa ako, ayaw ko nang banggitin. Si Mang Igme, naasawa si Aling Pukring. Ayun, ay mga, actually, manicure, pedicure, na mga, gugupit naman sa congressman. Marami ako nasasagap na balita ron. Si Igme, nagugupit ng mga nagmamanicure, pedicure. Si Aling Pukring yun. Akala ko si Igme sa gabi, nagmamanicure. Si Cesar yun. Si Cesar. Ito, higit sa sumbungan na investigar at isyong kailangan solusyonan, ang serbisyo pampubliko dapat kilos pronto.